Hi everyone, welcome pong muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagutanan, ang mga kasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, maghanda na po tayong lahat at yayain na po natin yung mga kasama natin sa bahay na sila ay sumandaling umupo at maglaan ng panahon para makapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon din yung mga friends po natin, friends po ninyo ay sabihan nyo na po sila na mag-tune in na po. Hallelujah. So bago ang lahat ay sumandali munang yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa opportunity muli na ibinigay mo sa amin na kami muling makapakinig ng salita. Lord, thank you, Panginoon. Hallelujah, sa opportunity ito na ibinigay mo sa amin, Lord God, na hindi ka nagsasawa, Panginoon, na kami Panginoon ay bigyan ng mga instruction, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Ang iyong salita ay pagpapala para sa amin, O Diyos. Maraming salamat po at salamat din po sa iyong salita, Panginoon, sa Luke 11:28 na sabi mo, Panginoon, mapalad ang mga nakikinig ng salita at higit sa lahat ang mga nagsasagawa nito. Purihin ka, O Diyos, pagpalaan niyo lahat na nakatune in sa oras na ito. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos at sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. Welcome everyone at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines and all over the world. Welcome everyone sa ating pag-aaral na salita ng Panginoon. Amen. So, ngayong oras na ito, tayo po ay maganda na po. Kunin na po natin yung mga notebook natin at ballpen at i-take note po natin yung ating mga maririnig na salita ng Diyos. So, basahin natin ating Bible po sa Book of Matthew, chapter 6, verse 25 to 34. So, sabi po sa English translation, "Therefore, I say to you, do not worry about your life," sabi ni Jesus, "what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing." Verse 26, "Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?" Verse 27, "Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature?" Verse 28, "So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, and how they grow. They neither toil or spin." 29, "And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these." 30, "Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, so will he not much more clothe you, O you of little faith?" 31, "Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?" 32, "For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things." 33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." 34, "Oh, not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble." Tagalogin natin, "Kaya't sinasabi ko sa inyo," sabi ni Jesus, "huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong inumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa suotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na malaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?" 26, "Masdan ninyong mga ibon. Hindi sila nagtatanim o maaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit ng 1 oras pamagitan ng kanyang pagkabalisa?
28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sakalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. 34. Kaya nga, huwag na ninyong kabalisan para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapagkat sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Lord, thank you once again sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Mangusap ka po sa bawat sa amin habang kami nakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isang nakatune in sa oras na ito. Wherever they are, Lord. Stretch out your mighty hands, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Lord, we thank you, Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you also, you are our great teacher sa oras na ito, Panginoon. Lord, we thank you. Tulungan niyo rin pong may bahagi ko yung salita. Lord, may deliver ko po ito without interruption. Salamat po, Diyos. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito ay nais ko pong ibahagi yung ating pinag-aaralan about trusting God. Nasa ikatlong bahagi na tayo sa ating pag-aaral. Malawak pong aralin na ito patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Ngayon naman ang ating tatalakayin about trusting God is the epic. The epic of not trusting God. So anong epekto kapag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos? Anong magiging epektong ito sa buhay natin? Kaya dito pa lamang sa foundation verse natin, makikita natin dito yung mga pagtatanong ng Panginoon. Okay? Sino ba ang kinakausap niya rito? Yung mga disciple niya, at ganon din tayo sa panahong ito. Kinakausap tayo ng Panginoon at tinatanong tayo ng Panginoon na dapat huwag tayong mag-alala. Kasi ang pag-aalala po, yun po ay isa sa mga ebidensya na ang isang tao ay walang tiwala sa Panginoon. Amen? Kasi yung epekto of not trusting God. Pagka ang isang tao punong-puno ng worry, anxiety, okay? Pag punong-puno na siya ng ganung mga pag-aalala, so yun po ay epekto ng walang pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang ating topic ngayon sa ating pinagpapatuloy about trusting God ay about the epic. Ano ang epekto? Yun yung ating katanungan ngayon. So what are the epics? So ano ang magiging epekto? Okay, kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos. So what are the epics of not trusting God? Yun yung ating tanong sasagutin mamaya. Okay? So, yun po yung ating tatalakayin ngayon, the epic of not trusting God. So, dito sa ating binasa, makikita natin dito na sabi ng Panginoon, therefore I say to you. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing. So, yan ang sabi ng Diyos. Na pinapalalahanan niya tayo, ng ating Panginoon, na sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbalisa. Tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay. O kaya'y tungkol sa suotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan, kaysa damit? At ang katawan kaysa damit?
So, yun yung tanong ng Panginoon. Kasi marami kasing mga tao sa panahong ito, lalo na po, nagtataasan yung mga bilihin. Gaya po ng month of July. Yung mga kumukonsumo ng kuryente ng, halimbawa, ang konsumo mo ay 500 kilowatts sa buwan ng July. So, ang magiging dagdag ng bill mo ay almost 1,000. So, ibig sabihin, napakataas ang increase ng Meralco ngayong month of July. So, nagtataasan ang rate ng Meralco. Nagtataasan ang rate ng tubig. So, nagtataasan ang mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Kaya, maraming nag-aalala. Lalo na kung ang anak mo ay 20. Anong matindi ron? So, saan mo kukunin yung pampakain mo sa 20 anak mo? Tapos, wala pang trabaho. Yan yung nakakapag-aalala. Okay, sa maraming mga tao sa panahong ito. Sa ating mundong ginagalawan. Kaya nga nagtatanong ang Diyos, sabi niya, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain? At ang katawan kaysa damit. Di ba? So, actually, marami pong mga tao talagang yun yung ating ngayon napakaraming kainan. So, kain ng kain. Kung mayroong pambili ng pagkain, wala namang pambili, ayun, tinitiis. So, yun po, ang panahon natin ngayon, so, marami nakakapagpaalala. Damit. Minsan, pagka wala ng damit, gusto bumili. Pero actually, marami pang damit. Gusto bumili pa rin ng bumili. Sabi ng Lord, mas mahalaga mahalaga ang buhay. Yung buhay natin, mahalaga ito. Kaysa pagkain. Kasi yung pagkain na ito, naubos lang yan kukonsume lang yan Dito itong katawan natin, mahalaga ito. Buhay natin, mahalaga. Pagkatiwala natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Okay? So, yung damit, palamuti lang yan Siyempre, mahalaga sa tao may damit. Okay? Pero kung marami ka namang damit, ba't ka bili pa ng bili? Di ba? Naka-stock lang yun. So, yun yung sinasabi rito ng Panginoon na pahalagahan natin ang buhay natin kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Okay. Kasi ang buhay natin, ito ay dalawa lang pupuntahan ng tao. Ang buhay ng tao, dalawa lang pupuntahan. Langit o impyerno. Okay? So, kaya napaka-importante ang buhay natin, gugulin natin para sa Diyos. Hindi para sa mga bagay sa mundong ito. Okay? So, yung mga bagay na nanatili. Sabi nga ng Panginoon 26, masdan ninyong mga ibon. Hindi sila nagtatanim o umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So yung mga ibon po, hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim. Pero makikita natin, binubuhay sila ng Panginoon. Hindi sila nag-aalala. Kaya nga ang pag-aalala, isa sa mga sinyalis na kulang tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan huwag tayong i-consume yung ating buhay sa puro pag-aalala araw-araw. Amen? So, bagamat natural sa tao mag-alala, pero tayo ay sinasabihan ng Diyos na huwag tayong mag-alala kasi mas sigit pa tayo sa mga ibon. Di ba? Mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Amen? Kayang-kaya tayo ng Diyos na pakainin, pagpalain at buhayin. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Okay? So, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapaganda ng buhay. Nagpapahaba ng buhay. Kaya sabi niya sa verse 27, sino sa inyo ang magpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras pamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, sa madaling salita, pagka ang isang tao palaging balisa, pag-aalala, so hindi nakakatulong. Kaya nga sabi ng Diyos, hindi nakapagpapahaba ng buhay.
yung palagi kang balisa, palagi kang nag-aalala sa iyong kalalagayan, sa iyong situation. Halimbawa, sitwasyon mo ngayon, walang-wala ka ng kapira-pera. Iniisip mo, ano kaya ang aking pangkain, pambili ng bigas, hindi kaya kung may sakit ka, paano na kaya pambili ng maintenance, gamot, vitamins. So, yun ang iniisip ng mga tao, mga pag-aalala. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong mag-aalala masyado kasi hindi yan nakakatulong. Kaya sabi niya, makakapagpapahaba ba ng buhay ang kahit isang oras pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya sabi, bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. So, nga naman. So, mga bulaklak tumutubo sila. Ang tanong, sino nagpapatubo na? Di ba si Lord? Amen? Kaya, yun yung palaala sa atin ng Diyos, huwag tayong masyadong mag-aalala. Amen? Salip, magtiwala tayo sa Kanya kasi siya yung pinagmumulan ng ating buhay. So, nagtitiwala sa Diyos, hindi nag-aalala. At naniniwala siya na may magandang gagawin ng Diyos sa buhay niya. Amen? So, purihin ng Diyos, napakaganda po yung mga palalang ito sa atin ng Panginoon. Na huwag tayong i-consume yung buhay natin sa pag-aalala. Amen? 29, ngunit sasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, na napakayaman na hindi napakapagdamit ng singganda ng mga bulaklak na ito. Kita mo si Solomon, napakatalinong tao yun Napakayaman sa kanyang kapanahunan, maraming gintot pilak. Magagara mga kasuotan niya, pero sabi ng Diyos, si Solomon nga napakayaman Hindi nakapagdamit na singganda ng mga bulaklak na ito. Hindi ba, yung mga bulaklak, pag tinignan mo, ang gaganda. Lalo na yung bulaklak na rose. Wow, ang ganda tingnan, di ba? So, hindi pwedeng ihambing ng mga damit ni Solomon. Yung mga creation ng Lord. Punta ka sa Baguio, ang gaganda ng mga bulaklak doon. Di ba? Ang ganda tingnan. So, sabi ng Panginoon, si Solomon hindi nakapagsuot ng ganong kasing ganda ng bulaklak na mga kasuotan. Di ba? Kaya sabi ng Diyos sa verse 30, kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon, at kinabukasan ni ginagatong sakalan, kayo pa kaya? Yes. Hallelujah. Mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Tawag nga sa atin ng Lord. Ikaw at ako. We are the apple of the eyes of God. Imagine mo yan. Yung pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Kaya wag mo sabihin na wala kang halaga. Wala ka ng pag-asa, wala kang kwenta, wala nang pumapansin sa'yo, wala nang nag-aalala sa'yo, walang tumutulong sa'yo, walang kumakalabit sa'yo. Wag mong isipin yun. Bulong lang ng diablo yun. Wag kang mag-iisip ng mga ganun na wala nang halaga ang buhay mo. Wag kang mag-isip ng sasabihin mo, patapon ng buhay mo, wala nang kwenta, wala nang pag-asa. Wag kang mag-isip ng ganyan. Malinaw po sa ating binasa, mga kapatid. Sabi niya, kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon, kinabukasan ginagatong sakalan, kayo pa kaya? Hallelujah. Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya ang isang tao na kung saan laging nag-aalala, maliit ang kanyang pananampalataya. Kailangan lakihan natin. 31 ng mga reminders ng Lord bago tayo pumunta sa pinaka-content ng ating pag-aaral. Pinapasadahan ko lang yung bawat verse. Sabi niya, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. So kung 10, 20 ang anak mo, huwag kang mag-alalang kakapusin ka ng pagkain. Tandaan mo, ang Diyos ay Diyos ng himala. He can create from nothing to something. Mula sa wala, kaya niyang lumikha patungo sa mayroon.
Kagaya ng likhain niya ang mundong ito. Ha? Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, sa pasimula pa, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Anong ginawa ng Diyos? Sinabi lang ng Diyos. God said, let there be light. Magkaroon ng liwanag. And it was so. At nagkaroon. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa impapawid. Magkaroon ng mga isda sa karagatan. Magkaroon ng mga damo, mga ibon. Lahat nagkaroon. From nothing to something. Ganyan po kamakapangyarihan ng Diyos natin. Kaya ng Diyos gumawa ng himala sa iyo. If you believe. Pag maniniwala ka sa Diyos. Experience ko po sa buhay ko yan. Simula nang ilagay ko ang aking buhay sa pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay ko. Amen? Napakabait ng Diyos. Kaya lang kailangan puhunan natin pagtitiwala. Kasi pag puno tayo ng pagdududa, walang gagawing himala si Lord sa buhay ng isang tao na puno ng doubt sa puso niya. Okay? Kaya sabi ng Bible, ang isang taong puno ng pagdududa, huwag umasang tatanggap ng pagpapala. Sa James chapter 1, basahin niyo verse 1 hanggang sumusunod na talata. Ang isang tao puno ng pagdududa, para lang siyang alon o tubig, alon na sinatangay ng hangin at hindi alam kung saan pupunta. So, ganyan ang buhay na walang pananampalataya o walang pagtitiwala sa Diyos. Okay? Hallelujah. Pero pag tayo puno ng pagtitiwala sa Diyos, gagawa ng Diyos ng mga kamanghamanghang bagay. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa ating lahat. Why? Because our God is a God of miracle. He can create from nothing to something. Kung wala ka ngayon, wala kang kapera-pera ngayon, tandaan mo, gagawang Diyos ng miracle. Come to Jesus, kneel down. Manalangin ka. Manalangin tayo sa Diyos. At gagawang Diyos ng kamanghamanghang bagay sa buhay mo, sa buhay ko. Experience ko yan madalas kong binabanggit nung ako'y nanalangin. Pagkatapos ko mag-pray, tumingin ako sa messenger ko. Mayroong message Imagine mo yun. In short, may nag-message sa akin na mayroong siyang bibigay sa akin pamasko. Imagine mo yun. Hindi ko na ma-expected yun na mayroong magkakaalaala sa akin mula pa sa malayong bansa. Imagine mo yun. At hiningi yung address ko at complete name ko. So, wala imposible sa Panginoon. Imagine mo, nagpadala sa akin $200. Imagine mo yun. Pamasko. Nung pinalitan ko sa Cebuana Lueler, alam mo kung magkano? Mahigit 10,000. O hindi ba yung kamangha-mangha? So he can create from nothing to something. Ano lang kailangan natin? Pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi, huwag kang mag-alala kung kakapusin ka sa pagkain. Inumin o damit. Huwag mong sabihin, wala na nakakaalala sa'yo, walang nagbibigay sa'yo, walang tumutulong sa'yo. Don't say that. Mayroong tumutulong sa atin Subok na subok ko yun Panahon ng pandemic, nilalampasan kami ng mga tulong ng gobyerno. Pero take note, ang tulong ng Diyos sa akin, sa pamilya ko, sapat na sapat, sobra-sobra pa. Umapaw pa, hallelujah. Purihin ng Diyos. That's the result of trusting God. Binanggit ko lang sa inyo na nakatanggap ako ng $200 Pagkatapos kong mag-pray.
Ha? Di ba miracle yun? Himala ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya walang bagay na mahirap sa Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya wag mong kasabing kapos ka na sa pagkain. Kapos ka na sa damit o inumin. Tandaan natin, ang bodega ng Diyos sa langit hindi na uubusan. Sobra-sobra. Hindi masabi ng Philippians 4:19. Ha? My God shall supply, sabi ni Paul, all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Miracle ng Diyos. Ang miracle ng Diyos ay para sa mga totoong nagtitiwala sa Kanya. Amen? 32, hindi ba't ang mga hintil nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyong lahat ng yan. Sino ba yung mga hintil? Ito yung mga walang Diyos. Yun yung kailang pinagkakabalahan, kaya nga wala na silang panahon sa Diyos eh. Monday to Saturday, Sunday, ginagawang, pati yung gabi, ginagawang araw. Ha? Wala nang pahinga. Puro trabaho na lang, walang panahon sa Diyos. Nag-aabala, nag-aalala, kumita ng kumita. Walang panahon sa Diyos. Pero tayong mga anak ng Diyos, iba tayo. Balance ang buhay natin. May panahon tayo sa Panginoon. So sabi ng Diyos, alam ng ating Ama sa langit na kailangan natin ang lahat ng iyan. Kailangan natin yung pagkain, pera, damit, shelter o bahay, tahanan, lahat kailangan natin yan. Pero anong instruction ni Lord? Verse 33, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Purihin ng Diyos. Ano lang instruction ng Lord? Pagsikapan. Seek ye first the kingdom of God. Pagsikapan natin na tayo pagharian ng Diyos. Mamuhay ayon sa kanyang kalooban, katwiran. And take note, pag inuuna natin ang Diyos, ibibigay niya sa inyo, sa atin, ang lahat ng ating pangailangan. Take note not some, but all. Lahat. Lahat ng kailangan natin. Kailangan ng pambayad sa kuryente, tubig, pang-grocery, pambili ng damit, pagkain, pangrenta ng bahay kung yung nagre-renta. Lahat yan, ipoprovide ng Diyos. Ano lang kailangan? Unahin natin ang Diyos. Magtiwala. Ano ibig sabihin ng unahin? Ibig sabihin unahin, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa kapwa mo. Huwag kang magtiwala sa Bombay na doon manggagaling yung pangailangan mo. Sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen? So, 34, anong paalala ng Diyos? Kaya, huwag na ninyong ikabalisang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas, ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. So, anong instruction sa atin ng Diyos? Huwag ikabalisa ang para sa araw ng bukas. So, huwag ikabalisa. Huwag ipag-alala. Salip, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? So, yun po ang bawat verse ng binigyan ko lang po ng diin po yung ating foundation verse. Matthew chapter 6, verse 24. Okay, verse 26 hanggang 34. So, take note sa ating simple introduction. Okay? So, when we don't trust God, so we can experience various negative consequences in our lives. So, that impact us spiritually, emotionally, mentally, and relationally. Ano ibig sabihin yan? Kapag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, take note, maaring makaranas ang bawat isa o tayo ng iba't ibang mga negatibong mga tinatawag na consequences. So itong magiging resulta sa buhay natin, consequences in our lives. And then, sabi nga, that impact us spiritually,
na maaaring makaapekto sa ating spiritual na buhay, emotional na buhay, mentally natin, kaisipan natin, and maging sa relationship natin, sa paligid natin, sa ating kapitbahay, kapwa, at siyempre yung relationship natin sa Panginoon. Maaaring makaapekto pag wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Maaaring maka-experience tayo ng mga ganyan o ang isang tao ng mga iba't ibang negatibong mga consequences sa kanyang buhay. Amen? Kaya napaka-importante mga kapatid na tayo po ay magtiwala sa Diyos. Every minute, every second, every hour, every day. Amen? So we must trust God at all times. Amen? Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Amen? Bakit? Kasi siya lang ang pag-asa natin. Siya lang ang tunay na makakatulong sa atin. Wala nang iba. Amen? Wala nang iba. Mga kapatid. Amen? Kaya pag walang pagtitiwala ang Diyos, yun makaka-apekto yan. Spiritually. Minsan, ang spiritual life mo, wala na, tungtag na. Kita mo nga yung, yung mga walang tiwala sa Diyos, wala na, hindi na nga nagbabasa ng Bible. Hindi nga yan nakikinig ng mga Sunday service, hindi na umatin yan. Midweek service, di rin nagtutune in yan. Pag walang totoong pagtitiwala sa Diyos. Kasi pag totoong may tiwala ka sa Diyos, sabik na sabik ka patungkol sa mga bagay na makalangit. Sabik na sabik ka. Gaya ngayon sa ating midweek service. Sunday service. Gustong-gusto mong mag-tune in, gustong-gusto mong umatin, gustong-gusto mong makinig ng Word of God. Gaya ngayon, nandiyan ka nakaupo. Wow, I salute you at saludo silod sa iyo. Talagang nag-tune in ka, inaabangan mo. Inaabangan mo yung midweek service. Inaabangan mo yung Sunday service ng maglinggo na. Inaabangan mo yung ating online prayer every Wednesday. At talagang gustong-gusto mong makapunta na sa church every Saturday sa ating afternoon prayer. Yan yung mga nagtitiwala sa Diyos. Talagang excited palagi patungkol sa mga gawain ng Panginoon. Pero yung mga walang tiwala sa Diyos, mga 50-50 pagtitiwala, 30 pagtitiwala, 60% na pagtitiwala, wala, hindi yan kumbinsido sa mga ganitong mga pag-aaral ng Word of God. Amen? So yun po mga kapatid, so when we don't trust God, we can experience various negative consequences in our lives that impact us spiritually, emotionally, mentally, and relationally. Okay, so punta na po tayo sa tanong natin. What are the effects of not trusting God? Ano ang maging epekto sa hindi pagtitiwala sa Panginoon? Amen? So I will give you 7 major effect sa mga hindi nagtitiwala sa Panginoon. O maaaring may karagdagan pa ito. Number 1, anxiety and fear. Okay? So mga pag-aalala at takot, gaya ng ating foundation verse sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Amen? So ang isang tao walang pagtitiwala sa Diyos, ang epekto nito, palaging nag-aalala at palaging puno ng takot ang kanyang puso. Amen? Nag-aalala kung anong kakainin, daramtin, pambayad sa mga bayarin, puno ng pag-aalala. Sabi nga kanina ng ating Panginoon, nakakatulong ba, nakakapagpahaba ba ng buhay ang pag-aalala? Hindi. Nakapagpapaiksi pa ng buhay yun. Kaya kung gusto mong humabang buhay mo, humabang buhay natin, huwag tayong mag-alala. Pagbayan natin kay Lord. Entrust natin kay Lord lahat na ating pangailangan. At tandaan mo, ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal at concern sa ating pangailangan. Amen? He will never leave you, He will never leave us, nor forsake us. Take note, pag naghahari yung anxiety and fear,
Ha? Hindi mo na magagawa yung mga gusto mong gagawin. Hindi ka na lalabas ng bahay. Wala na, doon ka lang sa sulok, nagmumukmuk. Iyak ka na lang ng iyak. Wala ka nang magagawa kasi puro takot na nasa puso. Kaya alisin ang takot kasi hindi yan makakatulong ang mga pag-aalala. Epekto po yan ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, maglalaho ang anxiety, maglalaho ang mga pagtatakot. Amen? So, anxiety and fear, yun ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Saan ba natatakot? Takot sa mga obligation. Takot baka hindi makabayad ng mga utang sa halimbawa mga bills ng Meralco, ng mga tubig, bayad sa bahay. Nandun yung puro takot. Fear of unknown. So, lahat. Daming mga kinakatakutan. Ang tatakot na kasi babalitan na naman, tataas na naman ang mga gasolina, ang mga bilihin. Natatakot. So fear, ang pagkatakot ay maaring magparalisa sa isang tao. Amen? Yun ang katotohanan. So hindi mo na magagawa ang nais mong gawin pag puro takot ang nasa puso mo. At yan ang dahilan. At yan ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Amen? Take note, without trust in God, so we may be consumed by worry. Amen? Anxiety and fear about the future. Our circumstances and the unknown. Amen? So kung wala yung pagtitiwala natin sa Diyos, maaring, hallelujah, lamunin. Lamunin ka ng alin, ng mga pag-aalala, pagkatakot patungkol sa kinabukasan. At ang iyong mga problema, maging yung mga hindi mo alam na problema, kinakatakutan mo na. Nag-aalala ka na kasi baka dumating na naman yung mga panibagong problema. So, yun po ang epekto ng walang tiwala sa Diyos. Anxiety and fear. Amen? Fear of the unknown. Fear ng mga bayarin. Fear sa mga ipis. Pagkatakot sa mga ipis, mga daga. Pero kung may tiwala ka sa Diyos, di ka matatakot sa mga ganyan. So, tanda natin, pag mayroon tayong trust kay Lord, lahat ng anxiety and fear will disappear. Di ba? Fear pa rin sa dulo. Pero ang maganda po, disappear. Hallelujah. Maglalaho ang lahat ng mga anxiety, mga pagkatakot, pag mayroon tayong trust sa Panginoon. So, kailangan develop natin yung matinding pagtitiwala natin sa Diyos. Yung ating pananalig sa Panginoon. Amen. Okay, number 2. Na epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos, self-reliance. Self-reliance. Ano ibig sabihin yan? Nagtitiwala na lang sa sarili. Kaya nga wala na siyang tiwala sa Diyos. Sarili na lang siya nagtitiwala. Kasi ang isip niya, bakit ako, hindi ko na kailangan manalangin pa o kaya isang guni yung mga bagay-bagay. Kasi ang feeling niya siya'y matalino, nagtapos ng mga matataas na paaralan, may kakayahan, mayaman, nasa kanya ng lahat. Kaya ang sarili na lang niya ang kanyang pinagtitiwalaan. Nakarelay lang to sa sarili niya. Ay mali po yan, mga kapatid. Ayaw ng Lord ng mga nagtitiwala lang sa sarili. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. So ang epekto ng walang tiwala sa Diyos, self-reliance. Kaya minsan makikita natin, pag naghumayo ka, na-experience ka minsan humayo Hindi na raw niya kailangan ng Diyos. Mabait naman daw siya.
Ha? So, hindi na kailangan ng Diyos. Amen? So, kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, we need God. Amen? Self-reliance ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Take note, lack of trust in God can lead to a tendency to rely on our own strength, wisdom, and resources. So, kaya nga, maraming mga tao nagtitiwala sa sarili kasi malakas sila, malaki katawan, ha? Marunong, matalino, nagtapos ng mga matataas na paaralan, maraming degree, kaya sinasabi niya, hindi niya kailangan ng Diyos. Marami siyang mga resources, mga ari-arian, mga diamonds, mga ginto, pilak, nasa kanya na lahat. Kaya, feeling niya, kaya na niyang lahat. Kaya hindi na ini-include ang Diyos sa buhay niya, hindi siya nagtitiwala. Okay? So, yun po. So lack of trust in God can lead to a tendency to rely on our own strength, wisdom, and resources, so which may ultimately prove insufficient in times of need. Amen? Jeremiah 17, verse 5. So, pwede niyo pong tingnan po sa Jeremiah chapter 17, verse 5. So, ano po ang sinasabi sa Jeremiah 17, verse 5? Sinasabi ron, sinasabi niya, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Take note, ha? Pag ikaw ay nagtitiwala o ang isang tao nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, anong sabi ng Diyos? Susumpain niya. Kaya ayaw niya tayo magtiwala sa kapwa-tao. Na nandun na lahat yung pagtitiwala natin na hindi tayo pwedeng gumalaw pag wala siya. Hindi tayo pwedeng mabuhay kung wala siya. Mali po yun, mga kapatid. Take note, sabi ng Diyos, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Bakit? Kasi sabi niyang Panginoon, sa lakas ng mga taong yan, may hangganan ng buhay. Ha? Kahit sinong pinakamatalinong tao sa mundong ito, pinakasikat, kilala, bantog, ha? Mayaman, maraming ari-arian, maraming mga degree, maraming mga diamond, mga gold, maraming mga mansyon all over the world. Take note, sabi ng Diyos, ang lahat ng mga taong yan ay may hangganan ng buhay. Kaya ayaw niya na ang tao, na tayo magtiwala at ilagak ang tiwala ng lubos sa tao. At isalig ang tiwala sa lubos sa tao na parang sasabihin niya hindi siya mabubuhay kung wala ang taong yan. Ang sabi ng Diyos, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang gusto ng Diyos na ating pagtiwalaan 100% ay siya mismo na may-ari ng buhay natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Diyos sa verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kapatid, gusto mo bang pagpalain at tawaging mapalad? Gusto ba natin tawaging mapalad at mapagpala? Magtiwala tayo sa Diyos. Pag nagtitiwala tayo sa Diyos, ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos ay siya sa iyo, siya sa atin lahat. Amen? So yan po ang kabaliktaran. The effect of not trusting God, walang blessing. Amen? Pero ang nagtitiwala sa Diyos, maraming blessing. Yun ang opposite. Okay? Pag nagtiwala ka sa Diyos, maraming blessing. Pag di ka nagtiwala sa Diyos, walang blessing. Anong pipiliin mo? Ano pipiliin natin? Siyempre magtiwala sa Diyos para bumuhos ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa akin. At tawagin kang mapalad. Tawagin tayong mapalad. Kaya mapalad naman nagtitiwala sa Diyos. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Hallelujah. Amen?
Purihin ang Diyos. At ang palaala pa ng Panginoon, pagka lubos yung pagkitibal natin sa Kanya, sabi niya, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Kahit ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat manatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Yan yung mga nagtitiwala sa Diyos. Ha? Ang mga nagtitiwala sa Diyos, parang punong kahoy nakatanim sa batisan. Take note, mga ugat patungo sa tubig, ito yung hindi manganganib dumating man ang tag-init. Magtagtuyot man, magtag-init man, tandaan natin. Walang maani ang mga bukirin dahil sa sobrang init ng panahon. Pero ikaw at ako nagtitiwala sa Diyos. Ha? Para tayong nakatanim sa batisan. Ha? So, manatiling luntian ang dahon nito. Ha? Sabi nga, kahit hindi umulan, wala itong alalahanin, patuloy rin itong mamumunga. So, sa madaling salita, kahit may tag-init, tag-tuyot, El Nino, hindi ka mauubusan ng blessing. Hindi tayo mauubusan ng blessing. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pagpapala sa atin. Kahit magtagtuyot man, mag-El Nino man, hallelujah, hindi tayo gugutumin ng Diyos. Pag nagtitiwala tayo ng Diyos ng lubusan. Amen? Pag nagtiwala ka sa tao, wala, nauubusan yan. Dahil saan ang gagaling ng kanyang kayamanan? O pangailangan sa Panginoon din ang gagaling. Ha? Kaya ang tao, nauubusan yan. Pero ang Diyos hindi nauubusan. Amen? So, yun po ang napaganda pong palaala sa atin ng Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Okay, so dito muna ako magtatapos. Pangatlo, kasi medyo mahaba-haba. Hanggang, hindi lang yata ito pito. So, number 3. The effect of not trusting God. Ano ang maging epekto nito? Poor decision making. So, ibig sabihin, makakaranas ka ng mga mahirap na desisyon na gagawin sa buhay mo. Pero pag may tiwala ka sa Diyos, wala. Ibigyan ka ni Lord ng right decision. Tumpak ang lahat ng pagpapasya mo natin pag nagtitiwala tayo sa Panginoon. So, the effect of not trusting God, number 3, poor decision making. Take note, when we don't trust God for guidance and wisdom, so we may make decision based on our limited understanding and desires. So, leading to potential mistakes and regrets. Amen. So, kapag wala tayong pagtitiwala sa Diyos, take note. Hallelujah. So, magkakaroon tayo ng mga desisyon natin ay base lamang sa mga limited na pangkaunawa natin at mga nasa natin. Na ito ay maaaring magdulot patungo sa mga maling mga pagpapasya natin. Mga maling pagpapasya na magdudulot ng kapahamakan. Kaya napaka-importante po, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi pag nagkitiwala tayo sa Diyos, ang mga desisyon natin, tugma. Amen? Tamang-tama. Amen? Matagumpay ang lahat ng mga desisyon natin. Pag tayo ganap na nagtitiwala sa Panginoon. So, anong palala ng Diyos sa atin? Sa Kawikaan 3:5 verse 7, 3 verse 5 to 7, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawain, sangay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Sa iyong mga tatahakin, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen. So, yun po ang palaala sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Ang paalala sa atin ng Diyos, sa Kanya tayo magtiwala. Buong puso at lubusan. So, huwag tayong mananangan sa ating mga sariling karunungan. Sa lahat ng ating gagawin, sabi ng Panginoon, alalahanin natin siya. At ang sabi niya, tayo'y Kanyang papatnubayan. Okay? Sa ating mga tatahakin.
So, wag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. So, kung ano mang nalalaman mo, maganda man ang naging academics mo, wag mong ipagyabang yun. Ang sabi ng Diyos, igalang mo't sundin si Yahweh. Ha? Lumayo sa kasamaan. Purihin ng Diyos. So, yung mga reminder sa atin ng Diyos na sa Kanya lang tayo dapat magtiwala. At pag nagtiwala tayo sa Diyos, papatnubayan tayo ng Diyos. Yung mga desisyon natin, tumpak, tama. Di tayo mabibigo. Di tayo mapapahamak. Amen? Tama ang mga pagpapasya natin gagawin. Kaya isang taong nagtitiwala sa Diyos, ang epekto nito, yung mga desisyon niya, mga mali, nakagawa siya ng mga maling desisyon. Amen? Kaya nga minsan maraming mga napapariwara dahil sa mga maling pagpapasya. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ako, napakaraming ngayon. Yung iba, nakukunan ng mga milyon. Okay? Kasi naglaganap yung mga scammer sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kailangan maging maingat. Sangguni talaga natin kay Lord. Yung mga papasokin, limba, papasokin mong business, papasokin mong investment, dapat pag-isipan mo at isanggunin mo kay Lord. Yung ba'y tama? Kasi maraming mga ganun, nakunan ng mga milyon dahil sa mga maling pagpapasya. Pumasok sila sa malaking investment. Yung pala, scam pala yun. Yun, nangyari. Nalimas, hindi na nakuha yung kanyang milyon. Di ba? Kaya napaka-importante, sanggunin natin kayo lahat. Saan niya tayo magtiwala? Huwag sa ating sariling karunungan. Amen? Acknowledge natin si Lord. In everything we do, acknowledge God. Amen? Papurihin ng Diyos. So, ito po muna tayo magtatapos. At to be continued po tayo. So, yun po yung mga malawak na pag-aaral patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. So, yun po mga kapatid, ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, first, the effect of not trusting God. So, what are the effects of not trusting God? First, anxiety and fear. So, without trust in God, so we is consumed by worry, anxiety, and fear about the future, our circumstances, and the unknown. Matthew 6:25 to 34. Number 2, sa ating short summary, pag-summarize natin, the effect of not trusting God, number 2, is self-reliance. Lack of trust in God can lead to a tendency to rely on our own strength, wisdom, resources, and which may ultimately prove insufficient in times of need. Jeremiah 17 verse 5. Pinapaalalahan tayo ng Diyos, huwag magtiwala sa kapwa na may hangganan ang buhay. Third, the effect of not trusting God, poor decision making. So when we don't trust God for guidance and wisdom, kung di tayo magtitiwala sa Diyos, sa kanyang guidance at wisdom, so we may make decision based on our limited understanding and desires, leading to potential mistakes and regrets. Proverbs 3 verse 5 to verse 6. Amen? So, dyan lang po muna tayo. Kaya napaka-importante yung paalala ng Diyos sa book of Proverbs 3 verse 5 to verse 7 na nire-remind tayo ng Lord na kay Yahweh lamang tayo magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng ating mga lakad, siya'y ating alalahanin upang tayo kanyang patnubayan sa ating mga tatahakin. So huwag ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo sa kasamaan. Lumayo ka sa kasamaan. So yan po yung mga reminders ni Lord. Amen? So thank you very much po sa inyong pakikinig ng Word of God. Tayo sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, thank you once again, Panginoon, sa mga oras na ito, sa salita mo na aming natutunan. Tunay nga po na napakahalaga kami magtiwala sa iyo
Dahil kapag kami nagtitiwala sa iyo, pupunuin mo kami, Panginoon, ng mga blessing, at ang tawag mo sa amin mga nagtitiwala sa iyo ay blessed. At dahil blessed, maraming blessing ang darating sa aming buhay. Kami ay iyong pagpapalain. Kaya Lord, salamat po sa mga reminders mo na manatili kami nagtitiwala sa iyo at hindi kami magdududa sa iyong kakayanan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo, O Diyos, ang mga salitang aming napakinggang ito na hindi mawala sa aming puso. Taas lamang po natin ating kamay. Sundan natin magsing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ako'y nagtitiwala na kayo, Jesus, ang aking tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo at binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin sa inyo, Lord. Thank you sa lahat po ng mga sumubaybay sa pag-aaral na ito ng salita. Ganon din sa mga tumanggap sa iyo, pagpalain niyo sila. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa at hayaan niyo po bawat sa amin, Lord, ay laging magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Pinapanalangin ko rin po, Lord, lahat ng mga nangailangan ngayon, ng kagalingan. Hipuin niyo po ang kanilang mga katawan. Touch their bodies right now, Lord. Release your supernatural healing. Gayun din, Panginoon, nanalangin din pa ako na nangailangan ng financial, mag-miracle ka sa kailangan mga financial need. Thank you, Lord, that you can create from nothing to something dahil kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan at Diyos ng himala. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo lahat na nakinig ng salita sa oras na ito, Panginoon. We thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name. Amen. 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 Purihin ang Diyos. So, maikling paalala lang po, every Sunday, nanyayahan ko pong bawat isa na tayo po ay makadalo sa ating pagtitipon. Every Sunday, 9 a.m. Doon lamang po yan sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Harap lang po yan ng LB Town Center. At mayroon po doon Sabangan Building sa may Hillcrest Gate 2. Sa ibaba po ay City Savings Bank. Nasa taas lang po tayo sa third floor. So every Sunday 9 o'clock in the morning. So ini-encourage ko po lahat ay makadalawa. Ganun din sa ating pananalangin every Saturday 4 p.m. So ini-invite ko po ang bawat isa sa ating mga panalangin sa church. Ganun din every Wednesday 8 p.m. mayroon po tayong online intercessory prayer. So through Google Meet. I encourage everyone to join. Ganyan din sa ating midweek service through Jesus Christ Saves Global Outreach Church FB page. Every Thursday, 6:30 p.m. I encourage everyone also to join at mag-like po tayo sa ating FB page at i-click po natin yung ating mga link ng ating mga midweek service preaching. Okay, so thank you very much. So pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dangutanan, ang nagatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Purihin ang Diyos. God bless everyone. Bye-bye.